The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The mother of Jesus and his brothers came to him, but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside, and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." My dear brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating pong narinig na ebanghelyo ngayon tungkol sa isang taong nagsabi kay Jesus na ang iyong nanay at ang iyong mga pinsan, kamag-anak ay nandyan sa labas. Hindi po ibig sabihin ito na minamaliit ni Jesus si Maria na kanyang nanay at ang kanyang mga pinsan. Actually, it is an invitation for all peoples. Anong imbitasyon po iyon? Isang paanyaya that Jesus is reminding us we can be brothers and sisters. Pwede tayong maging bahagi ng pamilya ni Jesus, not only by blood, kung hindi by virtue ng pakikinig at pagsasabuhay sa kanyang salita. Yeah, pwede nating sabihin na, pero Father, di ba? Blood is thicker than water. But there is mas makapal pa sa relasyon ng magkadugo. May mas matimbang pa sa relasyon ng magkadugo. Yan ay ang relasyon natin sa Diyos. At ang pagiging related natin sa Panginoon, hindi man ito kadugo, ito ay nasusukat kung paano natin isinasabuhay ang kanyang salita. This is an invitation na yung totoong mga taong malapit sa Diyos ay hindi lamang by proximity, hindi dinadangkal o minemetro ang relasyon sa Diyos. Ito'y nasusukat, sabi nga ni Jesus, sa mga nakikinig, sa mga nagsasabuhay ng kanyang salita. And today, my dear brothers and sisters, as we celebrate ang kapistahan po ng ating pag-alaala kay San Padre Pio, sa kanyang mismong buhay makikita na atin na siya ay isang taong malapit sa Diyos. Hindi dahil sa mga himalang nagawa niya. Naging malapit si Padre Pio sa Panginoon dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang pagsasabuhay ng salita ni Kristo, dahil sa kanyang pangangaral tungkol sa mga values na itinuturo ni Kristo. At sa bandang wakas ng kanyang buhay, makikita nga po natin, nagkaroon pa siya ng istigmata o yung mga sugat na lumalabas, yung mga sugat ni Kristo na tinamo niya ay lumalabas miraculously sa kanyang mga katawan, sa kanyang bahagi ng kanyang katawan. Hindi upang ipagmalaki niya ito bilang medalya o trophy, kundi upang ipakita na ganun kalalim ang kanyang kaugnayan kay Kristo. Ganun siya ka-united kay Christ na maging ang mga sugat ni mismo ni Kristo ay nakikita sa kanyang katawan dahil siya ay nabuhay in humble obedience. Sa kanyang buhay ay isinakripisyo niya ito para sa ibang tao sa ngalan ng pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Tayo po bilang mga deboto ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, isa rin po itong paanyaya sa atin na ang pagiging malapit kay Maria ay hindi lamang nasusukat sa pagtutulos ng kandila, pagdadasal lamang ng rosaryo, ay nasusukat ito kung paano natin isinasabuhay ang kanyang salita sa pang-araw-araw nating buhay
kung paano tayo naglilingkod sa ating kapwa sa pang-araw-araw nating buhay. Mga kapatid, itanong natin ang ating sarili. Yes, maaari nating sabihin na malapit tayo sa ating mga kamag-anak, malapit tayo sa ibang tao. Pero tayo ba ay tunay na malapit sa Diyos? Malinaw ang pamantayan ni Jesus. We can be a member of a greater family, the family of God, if we listen and live His Word.